let me continue yung aking analysis ng 11 factors that I think contributed to the attainment of peace sa Sulu. Again, I'm Colonel Dennis Eclarin, the chairman of the Scout Ranger Alumni Association and a content creator maintaining my YouTube channel, Colonel Dennis Eclarin, and my Facebook page, Colonel Dennis Eclarin. So, ang panglima na basa ko na nakatulong at magiging stable na makakatulong sa attainment ng lasting peace sa Sulu is yung enlistment ng Tausugs into the armed forces of the Philippines as enlisted personnel and as CAFGUs. Bakit ko masabing malaking bagay ito? Malaking bagay ito kasi nakita ko ito sa Cordillera People's Liberation Army. Nung ako'y major pa, kasama ko sina Mrs. Balweg at mga kasama dati ni Father Balweg, mga top commanders ni Father Balweg para i-implement yung napagkasunduan na benefits na makukuha nila in exchange for laying their firearms. Yung Cordillera People's Liberation Army. Ito yung mga grupo ng mga fighters na dating NPA under kay Father Balweg na nag-split and then naging Cordillera People's Liberation Army and then finally nung panahon ni former President Cory Aquino nag-sign ng agreement. And nakita ko dahil nung i-enlist sila sa army, karamihan sa kanila army, pumasok. Marami sa kanila elementary graduates. Iilan lang nakaabot ng high school. Sa una namin ginawa noon ay pinaaral namin sila na within the camp, gumawa kami ng school. Pero ang far greater benefit na nagawa nila is yung kanilang salary. Yung salary nila na bumabalik sa kanilang mga barangay. Yung kanilang mga barangay na dati farming lang ang income ng mga tao sa barangay, suddenly may government salaries na pumapasok. And that made a huge difference kasi malaki at predictable at regular yung income ng government. Di lang mga sundalo na sila noon. Maalala ko nga mga pangalan nila eh. Sina Lieutenant Dumpao, yung mga field commander ni Father Balweg. So, ang effect nun is that itong mga poor barangays which were so ripe for enemy recruitment, suddenly may government money na nakakabili na sila ng appliances, napapabubungan na nila ng yero ang kanilang mga bahay. Ang incentive for peace, to maintain peace, nandun na. So in short, ayaw nang magrebelde. Ganon din nangyari in a way sa MNLF. Kasi nung panahon ni former President Ramos, na-enlist, na-integrate ang tawag sa kanila. Yung mga MNLF fighters na pasok sa armed forces. In fact, tenyente o pakapitan na ako noon nung pumasok sila. Ang nangyari naman dito ay marami dito, of course, maraming tausug. Kasi ang core naman ng MNLF noon ay tausug talaga. So nag-join sila. They joined our ranks. And of course, meron counting mistrust nung una because we used to fight each other. Ngayon, magkakaibigan na tayo. Magkakasama pa tayo sa barracks. Magkakasama tayo sa lahat ng activities.
In a way, may nagawa yon because masabi natin na yung mga integris, marami ng kernel ngayon, marami na rin nag-retire sa kanila kasi there were two types of integris. Meron yung mga fighter talaga ng MN, pero meron din yung mga second generation na MN na hindi na lumaban, mga anak na lang sila. Pero in a way, through that, napasok din yung government money among MNLF families. Yun lang, exclusive ito. Exclusive, meaning sa kanila lang. Yung mga MNLF lang. Parang as a reward for, tragically parang, ironically parang, reward for rebellion. Parang ganon. Pero iba ang nangyari sa 11th Infantry Division. Kasi, structural change ang ginawa nila. Nag-enlist sila na through meritocracy, hindi ito yung through an inclusive process na hindi yung anak kanino, fighter ka dati. Hindi. Inclusive process ito na kahit sino pwede mag-apply, we welcome you to become an officer of the armed forces, an enlisted person in the armed forces, or as kafgu in the armed forces. Kaya makita nyo, may ilang finiture na ako na Muslim officers. Tausog nga. Special forces. Yan. Meritocracy yun. Sa EP, enlisted personnel, I was struck actually kasi pagdating ko ng kampo ng 11th Infantry Division, ang daming nakahijab ng mga female enlisted personnel. So, para sa mga hindi pa nakakaalam ko ng hijab, ito yung tinatakip sa ulo ng mga female Muslims. And actually, parang impression ko doon, mas marami nga yung mga enlisted personnel, female enlisted personnel na nakahijab kaysa hindi nakahijab. So, tinanong ko si General Peña, General Tampus, sabi nila, Bok, ganito ba kadami talaga na yung na-integrate nyo? Sabi niya, oo. Oo. And happy sila. Happy to serve sila. And yun nga, i-feature ko nga yung dalawa sa kanila rito. Pero, one lang yon, isa lang yon, yung mga enlisted personnel lang yung na-integrate na ano. Ang far mas marami na napasok sa armed forces ngayon are yung mga kafgus. Dati kasi, kudos sa mga kafgus, naging katuwang sila sa lahat ng labanan. Mapa-apari hanggang tawi-tawi. Throughout yung long history ng conflict ng Philippines. And sila nga, pagpasok ko nga bilang tenyente, 900 pesos lang yung kanilang tinatanggap noon, yung kafgu. Naging 2,700, ngayon 12,500 na. That's a grand sum. Malaking pera yan para sa isang tao, especially sa Sulu. Kasi, una, hindi ganun kadali ang pera doon. Magbebenta ka kasi, for example, yung isda. Karamihan doon, tumpok-tumpok pa, hindi pa 4 kilo ang isda. Yung mangustin, yung durian, ang mura-mura. Pwede nga kayong pumunta, mag-angkat kayo, ibenta sa Luzon, times 10. Ang mura-mura. Yun nga, dahil may impression yung lahat na napakagulo sa Sulu, kaya ayaw namin mag-angkat doon kahit napakamura ng mga bilihin. So, yung 12,500 ngayon ng mga kafgu, and most of them did not really join the kafgu units because of that. Marami sa kanila nag-join because they wanted to defend their communities. Pero ngayon kasi, it's a nice incentive na meron na kayong 12,500 pesos. And yung nga, kung nababahala tayo na, oy, atakahin tayo ng mga inchik. China, I mean, ang dami-daming kafgu na pwede natin ilaban. Huwag na yung mga reservists dyan, pwede mong gawing reservist yung mga kafgu. Lalaban yan.
Dahil nga, meron silang financial incentive and of course, merong para sa puso na reward for fighting. Pero sa akin kasi, nung in-enlist mo yung Tausugs na through meritocracy, na hindi na yung exclusive dati na MNLF lang yung pwedeng pumasok. Hindi. Ngayon, lahat pwedeng pumasok. Nagbago yung pagtingin nila sa armed forces kasi, uy, pwede na pala kaming maging sundalo, pwede na kaming maging enlisted personnel, and yung nga, mas madali maging CAFCU. So yun ay napakalaking effect sa pag-attain ng peace. Kasi nga sa mga nakausap kong CAFCU, i-feature ko nga yung ilan sa kanila. Dati nga silang Abu Sayyaf eh. Yung iba, na-CAFCU na ngayon. Dati nga silang mga kalaban ng gobyerno, pero CAFCU na sila ngayon. Now, matrust mo ba sila? Oo, matrust mo sila kasi tested na sila, combat tested na. And anong incentive pa nila na manggulo? Maganda na yung kinikita nila. Yun yung sa akin, yung isa sa mga nagpaganda ng situation sa Sulu nung mag-recruit na ng mas maraming mga sundalo at CAFGU na mga tausug na from the general population na, hindi na yung dating MNLF lang. Malaking bagay ito structurally kasi hindi ka basta-basta aatakihin na ng mga kapwa tausug din nila. Kung alam nilang yung community nila o yung barangay nila ay nakikinabang sa sweldo mo sa gobyerno. Yun yung panglima na factor na sa tingin ko naging malaki sa pag-attain ng peace sa Sulu.